nagsasalita. Alam mo, nagsasalita daw si Chairman Garcia na siya daw. Walang namang iba, siya naman yun eh. Gumagawa, diskarte niya yun para mailulusot niya sarili niya. Kasi alam mo, magaling na abogado yan eh. Ito ang Istorya Pinas. Oh my God, grabe to. 1 bilyong piso mula sa South Korea dumaan sa offshore bank accounts papunta sa isang opisyal ng COMELEC. Isiniwalat ni Congressman Rodante Marcoleta na meron di umanong isang opisyal na bumulsa ng 1 bilyong piso na nagmula sa South Korea banks. Ngunit hindi niya ipinangalanan kung sinong hudas ito. Ayon pa kay Attorney Toto Kausing, sino pa nga ba? Aba syempre, itong si George Erwin Garcia. Sino ba namang tanga ang harap sa media upang linisin ang sarili? Wala namang ibinanggit na pangalan si Congressman Rodante Marcoleta. Pero nako, halatang guilty ka ata, George Erwin Garcia. Sa pool ba? Kwento pa ni Engineer Toto Kausing, dapat di umanong maging stricto sa batas ang Pilipinas para wala ng vote buying na magaganap sa susunod na eleksyon dahil magiging lamang talaga sina Lito Lapid at iba pang protektor na politiko sa Pogo na tumatanggap ng payola kay Mayor Alice Guo. Mga kababayang mahihirap ang kawawa kung magpapatuloy ang ganitong sistema sa ating bansa. Dagdag pa ni Attorney Toto Kausing, walang apoy kung walang usok. May usok di umanong umusbong para sa kagagawan ni George Erwin Garcia. Usok na 1 bilyong piso mula sa South Korea na dumaan sa offshore bank accounts papunta sa isang opisyal ng COMELEC. Pero parehas lang kayong mga opisyalis, tuno dinay sa sariling kagagawa. Wala nang pili ang kasamaan, lahat na lang gahaman sa pera. Kanino na lang tayo aasa kung ang tutulong sana sa bayan? Problema pa. Kaya dahil sa kontrobersyang ito, nagbigay ng samot-saring komento ang ating madlang netizen. Big time itong COMELEC chairman na ito. Kung totoo ito, bilyon. Sus Mariosep, kaya wala tayong matinong opisyal. Halos lahat na nanalo sa pera. Naks, alam na this, guilty talaga si Garcia. Money matters talaga. So him, thank you Attorney Toto Kausing for your concern. I promise you'll be senator soon. Jesus love you. Dapat kasi pag may na-issue sa mga commissioner ay agad isuspinde para hindi makagawa ng mga palusot na dahilan sa pag-iwas sa issue. Ang dapat bantayan ang COMELEC kasi masisiba sa pera. Pinananalo kung sino ang magbibigay ng malaking pera. Kaya bantayan nyo mga empleyado sa COMELEC. Anong demolition job? Pag nahuli, demolition job agad. Mr. George Garcia, tahimik naman akong tao pero unang tingin ko lang sa'yo, sa likod ng mga mata mo puro na pandaraya. Ngayon tama ang iniisip ko sa'yo, ikaw lang ang pwedeng mag-confirm nito. Mga kababayan ko, dapat itigil na natin itong talagang pugo na to. Bakit? Dito sa pugong ito kumikita ang mga senador na gaya ni Lito Lapid. At habang kumikita sila, magkakaroon pa sila ng tinatawag na unwarranted advantage over other candidates. Tatakbo ako, wala akong pera. Sigurado, tatapakan lang ako ng kanyang kampanya. Sa amin nga lamang sa Coronadal at sa ibang parte ng Pilipinas, ang style niya, nagkakabit siya sa mga tricycle ng pangalan ng tarpaulin niya at binabayaran niya araw-araw ng 1 linggo at 300 pesos. So, sa buong Pilipinas, ilang mga bayan ang tricycle ang mode of transportation? Ang dami. So, ibig sabihin, milyon-milyon ang ginasto ni Lito Lapid. Saan siya kumukuha niyan? Di, sa Pogo. Di ba? Di Pogo. Kung sino pa, di Poga. Kung sa Pogo, di Pogo. O, ngayon, di Pogo, di Puga, gano'n din, ang galing sa Espanyol na salita yan. Hijo di puta. Sa Espanyol yan ang salita. Okay? Ibig sabihin, son of the beast. Son of the beast. Okay? So, ngayon, kung siya ngayon ang kumikita dyan sa Pugo, na dapat talagang tigilin, malamang na mananalo na naman si Lito Lapid at iba pang mga kauri niya na tumatakbo, na wala na kang nagawa sa Senado, ay mayabang pa na magsasabi na tatakbo sila. O, ang problema dito, na napakatindi, inanunsyo na ni Leni kanina, Leni Robredo, na gusto kong tatakbong pagkasenador, na hindi siya tatakbo sa pagkasenado sapagkat ayon sa kanya, hindi angkop ang kanyang talino o talento para sa trabaho. Kaya minabuti na lang ni Leni na tatakbo na lang siya ng mayor ng Naga City. Tapos, sa kabila ng lahat,
Ito naman mga walang utak, ang yabang. Baliktad, sila pa nagpipilit na tatakbo sila pagka-senador. Tatakbo ulit si Lapid, Pacquiao, Bong Revilla, Bongo, Bato, si Camille Villar na wala namang ginawa sa Kongreso, anak ni Cynthia Villar, si Amy, si Erwin Tolpo, si Tito Soto, si Yeda Romualdez na asawa ni Martin Romualdez ng Tingog Party List na walang ginawa kundi nakawin ang ayuda ng bayan at ibibigay sa mga tao, imbis na 10,000 ay 1,500 lamang. At saka si Tol Tolentino at ang isa si Benhur Abalos. Well, sa lahat ng ito, ang pinakamabait dito si Benhur Abalos na. So, ang aking puntos dito ay kung ito mangyayari, dahil sa may pogo pa money sila, madali silang mananalo. At ang mga senador dito at ang iba pang hindi ko nabanggit. So, sino pa bang ibang hindi ko nabanggit? Ang hindi ko nabanggit, si Bato. Nabanggit ko si Bato, si Bongo, si Robin Padilla, si Tol Tolentino. Sino pa bang iba? Dati, sinabi ko sa inyo, 4 na senador kumukubra ng payola mula kay Alice Go. Hindi ko pa muna nailabas, pero inantay ko mukhang madali nang darating sa akin ang USB. Okay? Anyway, before that, nais kong ibalita sa inyo na kailangan lang ng pera at sinisiguro na mananalo na sila. Sapagkat ito na ngayon ang pinaka-problema. Bago ko ipagpatuloy, Maya Pabingi, Crispin Rivera. Tapos Ray Jacobo, Maling Kuya. Kasi nga binababoy din ng mga trolls sa pagkatao ni former Vice President Lenny. Dapat sana gusto ko siya, makasama ko siya sa takbuhan sa pagkasenado. Tapos si Sarao, RGM Secret TV, concerned resident, walang kwentang artista sa Senado. Pero LA Mananili. At saka nais ko palang i-commend, nais kong i-congratulate si Willie Revillame at siya na mismo nagsasabi na ayaw niya tumakbo. Ang isa pang ayaw tumakbo, na sinasabi, although nagre-rating siya, ay si Isko Moreno. Kasi nasira na daw ang mukha ng mga artista. At siya artista, kahit na magaling naman siyang mayor, ay ayaw niya rin niyang tumakbo pagka-senador. Kasi nakikita niya na bababoy na ang mga mukha ng artista. Tapos, yumaman. Sabi ni Eli Manalili, yumaman talaga ang mga senador sa Pugo. Tapos si Revilla, yumayaman yan sa Pugo dyan sa Cavite. Di ba? Siyempre, alangan naman papayag siya na si Rimulya lang ang kikita. Hindi pwede yun. So, Ray Jacobo, si Crispin Rivera, si Alfred Para, Margarita Lagumbay, si Putin, Del Caramil, Pastora Raela, Shalom, Sarao, 1970, Armani Numidia, kahit wala po pera, magtiwala ka lang kay Lord. Yes, we will fight to the hilt and the Lord is in our side. Ili Manalili, opo, dapat talaga iba ng Pugo. Sarao Kasyong Provinciano, Jolito Galapin, Ray Jacobo, Elvira Rizzo, Alexander Villas, Octavio Sanchez, Marilo Fabian, Ferdinand San Juan, Agustin Mondragon, Alexander Tandy Mayuga, Jeremy Spiros, tapos si Joselito Galapin, Joy Martinez, Labuyaw TV Vlog, Roel Floro, Marian Yolanda Hernandez, tapos Armelo de la Torre, MC Natividad, Marilo Fabian, Susan Ramos de Jesus, Emil Bulabos, Joy Martinez, Capit Vlogs, Napoleon Teodena, Kitty May, Divine Grace, Michael Joseph, Bulag Vigo, Napoleon Teodena, Molin Kuya, Abula Joey, Alex Ulin, Army Mateo, Emil Bulabos, Eli Manalili, Jonalyn Rosalenda, okay. Sino pa bang iba? Si Pedrito Fidel, tuloy ng laban, sabi niya, concerned resident, Dayan DRC, Vince Pinida, tapos, anyway, Cathy Hollenstein. So, anyway, Jose Naeg, Wilfredo Zablay, ito ang dahilan ngayon. Bakit? Kasi malamang na naman na magkakadayaan naman po sa eleksyon. At anong ibig ko sabihin? Sapagkat inilabas ni Congressman Dan Marcoleta na mayroong 49 na offshore international bank, offshore bank, ang ginamit sa pagpadala ng kabuuang 1 bilyong piso na pinadala sa isang opisyal ng COMELEC ng
natin. Yan ba ay si Comelec Chairman George Erwin Garcia? Malamang. Kasi siya ang hepe. Kanino pa ba ibibigay? Tapos, dagdag pa niyan, ay nabalita na every now and then, wala sa Pilipinas lagi ang mga opisyal ng Comelec sa pangunguna ni George Erwin Garcia. Pumupunta sila sa Korea. Halos napakaraming beses na. Kasi ang Korea nga ang nanalo na kumpanya. Di ba? Miro. So tawag niya, Miro ba tayo dyan? Miro ba tayo dyan? Balang gano'n ang sabihan. So, kaya, ang nangyari, wala nang iba kang titingnan na ang tinutukoy ni Dan Marcolita na tumanggap ng 1 bilyong piso mula sa Miro, sa Korean computer system, na ibig sabihin ay walang iba kundi si George Erwin Garcia. At kung totoo man ito at malamang totoo, ay mas masama pa, mas masahol pa ng dihamak ito sa nangyayari sa Smartmatic. Bayan, panahon na po na para tayo magmamatsyag palalo. So, ano itong ibig sabihin? Bakit ang pupunta kayo sa Korea? Hindi naman yan taga-Comelec ang asawa nyo, mga anak nyo. Bakit pati mga pamilya nyo kasama-kasama pag pumunta sa Korea? Kunwari, tinitingnan ninyo ang paggagawa ng mga makina ng computer na bibilhin ng Comelec, iupahan ng Comelec mula sa South Korea para gagamitin sa ngayong halalan. Ay nako, maliban sa mahal ng computer, lalo pang dinadaya tayo. One time pong magdaya. So ngayon, ito na naman ang panibagong argumento na bakit nais kong sasabihin na dapat wala nang kapalit sa mas maganda ng dihamak ang tinatawag na hybrid election system. Pag hybrid, ang ibig ko sabihin ay mga tao magbibilang ng baluta sa loob ng presinto. Kamay, kamay, kamay. Kamay por kamay. Tapos may mga watcher. Balik tayo sa dati. Pagkatapos, mabilang, i-encode sa ating computer. May kanyang laptop ang bawat presinto sa mga teachers. I-encode nila at ipadala through email para wala ng gastos. Hindi naman, very secured naman ang email eh. Ipadala through email. Kaya nga ang Comelec, gagamit sila ng email para sa pagpadala ng mga boto ng ating OFW sa election sa 2025. Tama, sabi ni Music Lover. Nagsasalita, alam mo, nagsasalita daw si Chairman Garcia na siya daw, wala namang iba, siya naman yun eh. Gumagawa, diskarte niya yun para mailulusot niya sarili niya. Kasi alam mo, magaling na abogado yan eh. Magaling kasi na abogado yan eh. Din namin yan sa pamantasan ng lungsod na Maynila eh. Although kahit pareho kami eskwelahan ng galing, eh, hindi naman, iba naman, hindi ko pwedeng isakripisyo ang kapakanan ng bayan. So, yan po ang aking masasabi dito. So ngayon, bakit kailangan pa yung kung hindi man yan totoo, Mr. Erwin Garcia, George Erwin, at bakit may sumisingaw? Walang apoy kung walang usok. Tandaan mo yan. At bakit may usok na nagsasabi 1 billion ang dumaloy mula sa South Korea, dumaan sa offshore banking accounts, papunta sa isang opisyal ng Comelec. Para sa inyo lahat yan. Hindi lang para kay Erwin Garcia yan. Para sa lahat yan. Kita mo? Ano bang gagawin natin? Dapat itigil na itong malaking kagaguhan. Alam mo, ang ginamit ng mga IT na mandaraya sa panahon ng Smartmatic ay parihong mga tao rin ang gagamitin nila sa ngayon, sa eleksyon sa ngayon. Kaya dapat nang tutulan natin ito. Kaya tinatawagan ko kanina si General Ilirio, hindi sumagot, baka tulog na po. Kasi medyo 80 years old, mahigit na siya. Hanggang ngayon, hindi ko nakita yung sagot niya. Tinext ko siya kung pwede ko siya makausap dito. So anyway, ang importante sa ngayon is alam ninyo na may nangyayaring hindi maganda.
Ay kung ganito naman lagi, kung sino ang nakakonect sa Pogo, siya ang mananalo kasi yun ang pinakamalaking source o pinagpagkukunan ng pera sa ngayon. Ha? Mr. Lito Lapid, ang swerte mo. Sana all. So ngayon, dahil dito, tandaan natin, para maniwala kayo, i-play ko sandali yung interview kay ang sinabi ni Dan Marcolita at saka yung sagot interview kay Garcia. Dito muna tayo sa sagot ni Garcia. Anong sagot niya? Pakinggan nyo maigi. Chairman George Erwin Garcia disclosed on Tuesday, July 9, that he is the one referred to regarding an allegation that an official from COMELEC receives almost 1 billion pesos from South Korean banks. Huwag na po natin paikot-ikutin. Ako po yung nire-refer doon. 2 linggo na po kami may informasyon. Actually po nakaplano yung demolition job laban sa COMELEC. In his press conference, Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta said that the huge amount was allegedly transferred through 49 offshore bank accounts. If the money involved here is not so huge, well, first of all, why do you need 49 banks? Offshore accounts. Are you supposed to move sizable amounts of money globally? Kaya kailangan mo ito. The most intriguing part here, ladies and gentlemen, is that these accounts are traceable to one COMELEC official. However, Marcoleta admitted that they are still verifying the issue. Thus, he refused to divulge the name of the alleged COMELEC official. May lead na po ba tayo kung sino po ito? Ayaw po nating sabihin ang pangalan kasi nga it's unfair naman na sabihin natin ang pangalan while we're still in the process of verifying this. Meanwhile, Garcia stressed that the information should be verified first before making any pronouncement that would affect the credibility of the COMELEC. Pero kahit na po hindi verified, the fact na sinabi yon, siyempre po masisira ang kredibilidad ng Commission on Election. Okay lang po kung ako yon, no problem po. Tatanggapin ko na part po yan ng pagiging public servant. Pero wag naman po sana yung institution kasi pinaghihirapan po na napakadaming tao. Several days ago, they allegedly got information about the demolition job against the commission. They have allegedly discussed this and if who's behind it. Huwag nila akong i-compel sa mga susunod na araw, sabihin ko rin lahat yung nalalaman ko. Huwag naman po sana natin isirain yung kredibilidad ng eleksyon. Kawawa naman po ang sambayan ng Pilipino. Garcia asked the National Bureau of Investigation or NBI to probe the issue and he is willing to give waivers to open those accounts. Baka pwede imbestigahan kung totoo yung mga akusasyon laban sa akin. Number 3, nag-i-issue ako ng waiver sa alleged account sa lahat ng naandun sa listahan. Kung akin yon, marapat na tingnan, buksan, at alamin kung talaga bang may tunay na account, number 1, number 2, anong history ng account na yan, at kung ano yung laman yun, kung sino may gusto, kanila na po yung lahat. Dante Amento, UNTV, News and Prostitute. We serve the people. We give glory to God. So, yan po ang nakita nyo. Ang depensa niya, bakit bigla siyang lumabas? Ang unang tanong ko. Kung hindi ikaw natutukoy. So, ibig sabihin, alam mo na. Next! Tama ba ang sinabi niya? Maasahan ba tayo na maging malinis siya? At dahil pinayagan niya ang kung sino man na tumingin sa bank accounts na yun? Unang-una, kung hindi ikaw yun, wala kang karapatan magpabukas ng account na yun kasi hindi ikaw may-ari. Ano ka ba? Binububo mo yung mga Pilipino, Mr. George Erwin Garcia. Ang ipabuksan mo, yung sarili mong bangko. Sarili mong bangko, ilabas mo. Ngayon, siyempre, abogado ka, magaling ka magtago ng iyong mga bank accounts. Gagamit ka siyempre mga dami. Ay, nako. Ang daming pamamaraan. Gagawin mo lang. So, anyway, itong aking dasal na lang tayo nito, sa totoo lang. Dasal na lang na aayon sa atin ang kapalaran. Kaya ayoko na magkakanta tayo ng kanta ni Lito Lapid, ni Rico Puno. Nasasabihin, bakit ba ganyan ang buhay ng tao? Mayroong mayaman, may lungkot at tagumpay. Di malaman
Di maisip kung anong kapalaran sa akin ay naghihintay. Tayo mga walang pera, walang kapalaran. Yan ang katotohanan dyan. So,